Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3231. Sa oras na ito, si Wang Ju ay nakaupo sa hall na may isang napakamadilim na mukha. Namatay si Wick, at nawala sa kanya ang isang kanang kamay. Bakit hindi magalit? Sa puntong ito, mabilis na lumapit si Rolston sa bulwagan, magalang na. Nakadirekta kay Wang Ju na nagsabi, Wang Ju Highness. Upang makita si Rolston, mabilis na nagtanong si Wang Ju, ang nahuli na. Hangin ng bundok ay hindi. Si Rolston ay nagpapakita ng isang ngiti, pagbubukas, iyon ang aking bundok. Nahangin ay naglagay ng isang talampas, matangkad na bangin na peligro, nahulog si Daryl at namatay. Mabuti. Nang marinig ito, nakalantad si Wang Ju na may isang ngiti sa kanyang mukha. Napakahinahon niyang sinabi, mahusay, asshole Daryl, maglakas loob na maabot ang atensyon ng aking kapatid. Tulad nito, mura talaga ito para sa kanya. Sa pamamagitan nito, nag-post si Wang Ju kay Rolston. Kinawayan ang kanyang kamay. Marami kang nagawa sa tanggalin mo si Daryl. Ngayon ay gagawin kitang duke of Rolston. Sige, makakabalik ka at makapagpahinga. Sandaling ito, labis na nasa sabik si Rolston at mabilis na sinabi, salamat. Kamahalan. Panipi. Nang bumagsak ang boses, umatras siya sa main hall. Pagmamasid sa pag-alis ni Rolston, tumayo si Wang Ju mula sa trono. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay na-knockout ni Daryl at dapat gising na siya ngayon. Di nagtagal, pagdating ko sa lugar, nakita kong nagising na si Kelly. Ate. Mabilis na lumakad si Wang Ju at nagtanong ng may pag-aalala, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sa oras na ito, si Kelly, na mukhang medyo mahina, ay mahinang tumugon, sa kabutihang palad, ano ang problema? Tumawag ka. Huminga ng malalim si Wang Ju at ipinaliwanag ng detalyado ang nangyari. Kanina, sa pagtatapos ng pahayag, galit na galit si Wang Ju, talagang maputang Daryl na ito. Tinulungan mo siyang magsalita sa bulwagan dati, ngunit hindi niya nagpapasalamat sa halip na magplano ng mali sa iyo kung ano ang higit na nakakainis ay pinatay din niya si Wick. Ang Wang Ju ay nasaktan sa pag-iisip ng malubhang pagkamatay ni Wick. Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Kelly, at natigilan siya. Si Wick ay pinatay ni Daryl. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Wang Ju at nagpatuloy, gayon paman. Ang Daryl na ito rin ay namatay na mahulog sa malaking bangin. Ito. Nanginginig ang puso ni Kelly nang marinig niya ito, at naramdaman niya ang pagbas ng utak niya. Daryl ay patay din. Ito. Ang buong 10 segundo, bumagal si Kelly at dahan-daang sinabi kay Wang Ju, kapatid, sa palagay ko dapat na naiintindihan mo si Daryl, hindi siya ganoong klaseng tao. Sa gabi ng pagiging pinangalanan ng isang kabalyero ng korte ng hari, nakita ko si Daryl na nag-iisa. Sa mga oras na iyon, si Daryl ay magalang at banayad, kaya paano siya magiging isang erotic? Sumimangot si Wang Ju, labis na hindi nasisiyahan, ate, bundok na hangin. Upang samantalahin kapag naligo ka, ikaw ay mabibigla, ngunit upang matulungan kang kausapin niya pinatay niya si Wick, hindi na ako makapaghintay na mabitay si Daryl. Sinabi, nag-isip ulit si Wang Ju ng isang bagay, gayon din, nang lumaban sina Daryl at Wick sa isa't isa, gumamit sila ng napakasamang puting apoy. Hindi lamang iyon, ngunit tinawag din ang isang malaking hayop na napakasama. Mula sa mga pangyayaring ito, siya at ang samahan ng dugo ay dapat na konektado. Hindi sumagot si Kelly, ngunit naisip. Sa pag-iisip pa ni Wang Ju, mas galit siya na inutusan niya ang mga sundalo. Sa labas ng pintuan, tawagin mo si Dog ngayon. Sumama si Daryl kasama si Dog. Kung si Daryl at ang samahan ng dugo ay nagkakagusto, hindi maalis ni Dog ang relasyon. Maya-maya, nagmadali si Dog. Sa oras na ito, halos balisa si Dog. Bago makipaglaban si Daryl laban kay Wang Ju sa korte, alam na ni Dog ang tungkol sa pagtakas ni Daryl mula sa Arandes. At pinadalhan ni Dog ang kanyang sinalig upang siyasatin. Bago maghanap ng balita, nagpadala si Wang Ju ng isang tao upang ipatawag siya. Pagpasok pa lang niya ng silid, nakita ni Dog si Wang Ju na nakatayo roon, na may sobrang dilim na mukha, at ang maislan na mukha ni Kelly sa tabi niya ay puno din ng pagiging komplikado. Ang buong silid ay napuno ng isang mapurol at nakalulumbay na kapaligiran. Kabanata 3232. Nang makita ang eksenang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Dog at siya ay nerbiyos.
Pagkatapos ay sumulong at maingat na sinabi, nakita ni Dog ang kanyang mahal na hari. Dog. Ang mukha ni Wang Ju ay malungkot, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dog, at sinabi niya sa pamamagitan ng salita, tanong ko sa iyo, sino si Daryl sa mundo? Paano mo nalaman? Phew! Huminga si Dog ng malalim at maingat na sinabi, nakilala ko sa Simon City. Ang taong ito ay may kaalaman at may kakayahan. Ano ang relasyon niya sa Bloodhound Organization? Patuloy na tanong ni Wang Ju. Ito. Nanginginig ang puso ni Dog, at mabilis niyang sinabi, His Royal Highness. Si Daryl ay walang kinalaman sa Bloodhound Organization. Sinabi niya ito, mukhang seryoso si Dog, ngunit nagpanik siya. Sinabi ni Daryl dati na mayroong ilang koneksyon sa samahan ng dugo, ngunit alam ni Dog sa kanyang puso na ito ay ganap na hindi masasabi. Dapat mong malaman na ang samahan ng dugo ay isang sensitibong paksa sa anim na punong-puno. Kapag inamin, siya rin ay kasangkot. Bakit ba sigurado ka? Bahagyang pumulandet si Wang Ju at malamig na nagtanong. Ako. Namula ang mukha ni Dog, at hindi niya alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Bang! Nang makita na hindi ito masabi ni Dog, ganap na nagalit si Wang Ju. Hinampis niya bigla ang mesa, at sumigaw, gusto mo pang takpan si Daryl, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo na si Daryl ay bumagsak sa bangin at siguradong mamamatay. Ngunit, ang bagay na ito ay hindi pa natatapos. Kitang-kita ko ang pangkukulam na ginamit ni Daryl sa korte ng hari noon. Kung wala itong kinalaman sa samahan ng dugo, paano magkakaroon ng napakalakas na pangkukulam? Dog, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo ang totoo tungkol sa iyong nalalaman, kung hindi, ituturing kita bilang kasabwat ni Daryl at hatulan ka ng pagtataksil. Puff! Narinig ang huling pangungusap, si Dog ay namutla, at biglang naupo sa lupa. Ang pagtataksil ay isang malaking krimen, at ang buong pamilya ay hindi mapaligtas, at lahat sila ay bibitayin. Say it! Nagngangalngal si Wang Ju, pinipigilan ng mas malakas ang bawat hakbang. His Royal Highness. Nanginginig ang puso ni Dog, pinunasan ng malamig na pawis mula sa noo, at mabilis na sinabi, si Daryl ay walang kinalaman sa samahan ng dugo. Kung tungkol sa kanyang pangkukulam, ipinasa talaga ito mula kay Lord Fuyi, ang Daryl na ito ay supling ni Master Fuyi 2,000 taon na ang nakalilipas. Seryoso, nangako si Dog kay Daryl na hindi ibubunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit ngayon ay wala ng paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasalita sa labas ay maalis ang hindi pagkaunawa ng Wang Ju, at siya at ang kanyang pamilya ay maaari ring maligtas. Ano? Nang marinig ito, nagkatinginan sina Wang Ju at Kelly, gulat na gulat sa kanilang mga puso. Itong Daryl, ang supling ni Lord Fuyi. Lord Fuyi, ngunit ang pinakamaalamat na mahusay na figure sa Roland Continent sa loob ng 2,000 taon, halos lahat ng nasa Roland Continent ay hindi alam ito. Kaya lang nawala si Master Fuyi 2,000 taon na ang nakakalipas. Kaya paano magiging mga inapo niya si Daryl? Sa pag-iisip tungkol dito, sinulyapan ni Wang Ju si Dog, banibiro mo ba? Ako, talaga, napalunok ni Dog ang susunod na laway, at mabilis na sinabi, Kaang G. Daryl na hangin, siya mismo ang umamin, ngunit gagawin niya ang isang uri ng pamamaraan ng Matrix, tulad ng paglabas sa isang sinaunang libro na inilarawan ng aking paborito. Sinabi ni Dog na ipaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa ang paggamit ni Daryl ng 8 diagram formation. Sa pagtatapos, nagpatuloy si Dog, ang kanyang Royal Highness, kung pag-isipan mong mabuti ito, kung si G. Daryl ay hindi inapo ni Lord Fuyi, paano niya makakapagtaas ng ilang toneladang rebulto ng kabalyero? Ang buong Roland Continent, maliban sa para sa mga susunod na henerasyon ni Lord Fuyi, sino ang makakagawa nito? Panipi, panipi. Nahulog ang tinig, si Kelly, na laging tahimik, ay hindi mapigil ang sabihin. Sa unang tingin sa Daryl na ito, naramdaman ko na iba siya. Kuya, natatakot ako na hindi mo talaga siya naintindihan. Kabanata 3,233. Pagkakita ng aking kapatid na sinabi na pareho, ang galit sa puso ni Wang Ju ay nawala ng walang bakas, pinalitan ng hindi maipaliwanag na pag-igting. Hindi ko rin naintindihan ang supling ni Lord Fuyi at tinanong ang kanyang mga nasasakupan na patumbahin siya mula sa bangin. Susunod na segundo, sumigaw si Wang Ju sa mga sundalo sa labas ng pintuan. Mabilis, magpadala ng isang tao upang maghanap sa ilalim ng bangin. Dapat mong hanapin ito si Daryl.
Sa oras na ito, patuloy na nagdarasal si Prince Wang sa kanyang puso. Inaasahan na magiging maayos si Daryl. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang panig, Sunset City. Ang Sunset City, na matatagpuan sa timog kanlurang hangganan ng Duchy of Sun, at hangganan ng Duchy of Crescent, ay isang mahalagang kuta sa Duchy of Sun. Mayroong 6 na punong-puno sa Roland Mainland, at mayroong parating pag-atake sa mga punong-puno. Sa oras na ito, nagpadala ang New Moon Principality ng 50,000 tropa upang salakayin ng Sunset City. Agad na pinangunahan ng Panginoon ng lungsod ng paglubog ng araw ang mga gwardya upang labanan, at ang dalawang panig ay marahas na nakipaglaban. Narito lamang na ang hukbo ng bantay ng Sunset City ay may 10,000 katao lamang, at ang 50,000 tropa laban sa New Moon Principality ay masyadong malayo sa lakas. Pagkatapos ng isang laban, ang Sunset City ay halos hindi mapigilan. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang mga tungkulin at karangalan, si Abel, ang Panginoon ng Sunset City, ay hindi sumuko, at pinangunahan ang kanyang mga tauhan na labanan, sapagkat alam ni Abel na ang Sunset City ay hadlang sa Principality of Sun. Kapag nawala, ang buong prinsipyo ng araw ay nasa panganib. Dang-dang-dang. Ilang sandali, ang dalawang panig ay nagpatuloy na pagharap sa bawat isa, at ang tunog ng mga banggaan ng sandata at pagngalngaw ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod ng paglubog ng araw, at namula ng dugo ang mga lansangan na pula. Sa santukan, maraming tao sa Sunset City din ang nawala ng buhay na inosente. Paminsan-minsan, naririnig na umiiyak ang mga kababaihan at bata. Sa oras na ito, sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod sa paglubog ng araw, isang batang babae ang dahan-dahang naglalakad. Ang figure ay payat at kaakit-akit, ang mga tampok sa mukha ay maganda, at ang buong katawan ay puno ng isang pambihirang ugali tulad ng isang engkantado na hindi hawakan ng mga paputok ng mundo. Ito ay si Mia Oyeng. Tulad ni Daryl, matapos na masangkot sa puyo ng gulo, dinala din si Mia Oyeng sa kontinente ng Roland, at biglang dumating sa iba't ibang mundong ito. Hindi sanay. Dito si Mia Oyeng kahit saan, at sa parehong oras, patuloy niyang hinahanap si Daryl. Mariing naniniwala si Mia Oyeng na si Daryl ay hindi namatay sa puyo ng gulo, kundi pati na rin sa iba't ibang mundong ito. Ngayon, si Mia Oyeng ay dumaan sa Sunset City at pumasok sa isang maikling pahinga. Nang makarating na siya sa gate ng lungsod, nakita niya ang eksena sa harapan niya. Nanginginig ang katawan ni Mia Oyeng, hindi niya mapigil ang huminga, at natigilan siya. Nakita ko na sa paglubog ng araw na lungsod, dalawang hukbo ang nakipaglaban. Sa trahedya, ang dugo ay halos dumadaloy sa kalye, at maraming mga tao sa lungsod ng paglubog ng araw ay di na nakaligtas at nahulog isa-isa sa isang pool ng dugo. Woo! Nakita ni Mia Oyeng na isang 4 o 5 taong gulang na bata ay nakatayo sa kalsada na umiiyak, at ang kanyang pamilya sa tabi niya ay pawang nakahiga sa isang pulong may dugo, labis na nakakaawa. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Mia Oyeng, sumugod siya at hinawakan ng bata sa kanyang mga braso, huwag kang umiyak o umiyak. Kahit na si Mia Oyeng ay isang diwata na pinalaki sa isang larangan ng ilusyon, mayroon siyang isang uri puso at ang pinaka hindi nakikita. Ang mga tao ay nagdurusa. Sa sandaling ito, malapit nang matapos ang mabangis na labanan sa Sunset City. Halos sinakop ng hukbo ng New Moon Principality ang buong Sunset City, at si Abel, na may libu-libong labi na natira, ay umatras sa isang eskinita at gumawa ng huling pagtutol. Hahaha. Sa oras na ito, ang commander ng Crescent Army, si Eric, ay matagumpay na tumawa, at pagkatapos ay sumugod sa pag-order, grab all the people in the city. Ang tagumpay ay malapit na. Kapag nahuli lamang ang mga tao ay maaari nating kontrolin ng Sunset City para sa mga natalo na general tulad ni Abel, wala nang banta, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Hehe. Nang marinig ang utos, agad na nagsimulang mag-aresto ang mga sundalo sa ibaba. Sa maikling panahon, maraming tao ang natali ng 5 bulaklak at umiyak. Sa oras na ito, maraming mga Crescent soldiers ang nakakita kay Mia Oyeng at diretsong sumugod. Ang mga kilay ni Mia Oyeng ay mahigpit na nakakunot ng walang pag-aatubili. Ginamit niya ang kanyang likas na kapangyarihang espiritual at winagayway ang kanyang jade hand. Bang, bang, bang. Ilang Crescent soldiers, bago sila sumugod sa harap, sila ay napailing ng isang puwersa. Kabanata 3234.
Ito, nang makita ito, ang iba pang mga sundalo ay lihim na nagulat. Mukhang maesla ng babaeng ito, ngunit napakalakas niya. Ha! Sa sandaling ito, ang mga mata ni Eric ay nakakandado kay Mia Oyeng, galit na. Sinabi, ano ang isang matapang na babae, naglakas loob na labanan. Ang boses ay nahulog, at tumaas si Eric sa langit. Tumawag ka, kasabay nito, isang malakas na sagradong kapangyarihan ang sumabog mula sa katawan ni Eric, at ang mahabang tibak sa kanyang kamay ay nagbalot ng isang nakasisilaw na ilaw, dumidiretso patungo kay Mia Oyeng. Si Eric, ang mas mababang pantas ng lakas, ay sumabog sa oras na ito, na may isang kamanghamanghang momentum. Nang makita ang pag-atake ni Eric, kinagat ni Mia Oyeng ng mahigpit ang labi. At hindi man lang nagpanik. Bilang pinuno-pinuno, tungkulin mong labanan ang gyera, ngunit kung hahayaan mong saktan ng iyong mga nasasakupan ng mga inosenteng tao, ito ay isang kataksilan. Kung makilala mo ako ngayon, kahit na malas ka. Isang malamig na tinig ang nagmula bibig ni Mia Oyeng. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita ko ang isang ulap ng puting ilaw na nakabalot kay Mia Oyeng, at sa parehong oras, isang nakakatakot na aura ang nabaliw sa mga kamay ni Mia Oyeng. Lumayas ka, anong klaseng kapangyarihan ito? Napakalakas. Sa sandaling ito, maging si Eric, ang mga sundalo sa magkabilang panig, at ang mga tao na nakatali, lahat sila ay natigilan, nakatitig kay Mia Oyeng na blanco. Hindi masabing gulat. Tumakbo ka. Sa isang alon ng kanyang kamay na jade, nakita niya ang isang nakasisilaw na puting ilaw na sumabog tulad ng isang pagkabigla na punit ang mundo. Si Eric ay walang oras upang mag-react at direktang tinamaan ng puting ilaw. Isang hiyawan ang pinakawalan ni Eric at ang buong tao ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, lumipad bigla, at sa huli ay malakas na tumama sa lupa. Sa sandaling lumapag siya, nanlaki ang mga mata ni Eric at hindi na siya humihinga. Nakita niyang butas ang butas ng kanyang puso sa butas ng dugo na kasing laki ng kamao, at patuloy na dumadaloy ang dugo. Ang Eric na ito ay ang bunso at pinakamalakas na commander sa New Moon Principality, ngunit sa oras na ito, hindi niya rin mahuli ang isang trick ng babaeng ito. Ilang sandali, ang buong Sunset City ay tahimik. Sa wakas, nag-react muna si Abel, nakatitig kay Mia Oyeng, hindi maitago ang kanyang kaguluhan at kabanalan. Ito ang Diyosa ng ilaw ay lumitaw, mabuhay ang Diyosa ng ilaw. Ang boses ay nahulog kay Abel, nahulog ang espada sa kanyang kamay at lumuhod patungo kay Mia Oyeng. Puffs at puffs. Pagkatapos, libu-libong mga gwardya ng paglubog ng araw, pati na rin ang mga taong naaresto, lahat ay lumuhod patungo kay Mia Oyeng, at sa parehong oras, ang mga dakilang tao ay sabay na sumigaw, kinilig ang langit. Mabuhay ang Diyosa ng liwanag. Ang Diyosa ng liwanag ay isang Diyosa ng hustisya na pinaniniwalaan sa mainland ng Roland. Sa 6 na duchy, maraming mga lungsod ang may mga dambana ng Diyosa ng liwanag. Mayroon ding dambana ng Goddess of Light sa Sunset City. Ngayon lang pinatay ni Mia Oyeng si Eric sa iisang kilos. Ang lakas na ipinakita niya ay lampas sa imahinasyon ng lahat na naruroon, at siya ay dumating sa mundo bilang isang Diyosa ng ilaw. Patakbuhin, patakbuhin. Sa sandaling ito, sa gitna ng hukbo ng Crescent Moon, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa isang iglap, 10,000 mga sundalo ang tumakas mula sa Sunset City sa kahihiyan. Si Commander Eric ay patay na, at mayroon pa ring Diyosa ng ilaw na nagbabantay sa paglubog ng lungsod. Ang laban na ito ay hindi gaanong nakikipaglaban. Wow! Matapos tumakas ang Crescent Army, mabilis na lumakad si Abel kasama ang libo-libo niyang mga tauhan. Nang makarating siya sa harap, si Abel ay yumuko kay Mia Oyeng 70 degree, at magalang na sinabi, kagalang-galang na Diyosa ng liwanag, ang pangalan ko ay Abel, ang Panginoon ng Sunset City. Salamat sa Diyosa para sa pagkilos at pagtulong sa amin na talunin ang kalaban. Na sinasabi ito, si Abel ay napakamagalang. Sa parehong oras, ang libu-libong mga sundalo sa likuran niya ay labis na gumalang na hindi nila ni dare na makita si Mia Oyeng. Kabanata 3235. Ako, nang makita ang eksenang ito, kinagat ni Mia Oyeng ng labi ang labi, medyo nadarama ng pagkawala. Ngunit sa susunod na segundo, itinaas pa rin ni Mia Oyeng ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging magalang. Sa pamamagitan nito, tumingin sa paligid si Mia Oyeng at nagpatuloy sa mabangis na
Labanan ngayon lamang, maraming mga lugar sa lungsod ang nasira. Dapat kang lumawak, nang mabilis at pagkatapos ay ayusin ang mga tao. Panipi, seryoso, nais sabihin ni Mia Oyeng na hindi siya ang diyosa ng ilaw, ngunit nang maisip niya ang kanyang tunay na pagkatao, mahirap ipaliwanag ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa mga ito, mga tao. Oo, mabilis na tumango si Abel at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumaba at linisin ang battlefield. Kasabay nito, inanyayahan niya si Mia Oyeng sa Temple of Light. Tuldok. Sa kabilang panig, ang Daryl ay nakalutang pataas at pababa sa ilalim ng daloy ng ilog, at sa wakas ay nahugasan sa dagat. Hindi alam ni Daryl kung gaano siya katagal na koma. Naramdaman niya lamang na nagkaroon siya ng mahabang panaginip. Sa panaginip, sinipsip siya ulit sa magulong puyo, at ang paligid ay malabo. Sa wakas, naramdaman ni Daryl na nagkamalay siya at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan si Daryl nang makita ang paligid. Nakita kong nakahiga ako sa isang simpleng kama na may isang simpleng kahoy na bahay sa harap ko. Isang patong ng light blue na pamahid ang inilapat sa sugat sa kanyang katawan, at ang pamahid ay nagpalabas ng isang mahinang samyo. Sa ilalim ng epekto ng pamahid, ang sugat ay nagsimulang gumaling. At sa labas ng pintuan ng kahoy na bahay, isang maliit na batang lalaki ang nakaupo doon, nang aasar ng dalawang maliit na alimango. Hindi kalayuan ng dagat, at ang tunog ng mga alon na tumama sa baybayin ay patuloy na dumarating. Fuck! Sinagip ako ng isang tao. Nang makita ang eksenang ito, lihim na ungol ni Daryl, at pagkatapos ay dahan-daang umupo. Narinig ang paggalaw, ang maliit na batang lalaki sa labas ng pintuan ay tumingin kaagad na may dalisay na ngiti sa kanyang mukha. Gising ka na. Tumango si Daryl, ipinakita ang isang bahagyang ngiti. Salamat, niligtas mo. Bako, umiling ang maliit na bata, iniligtas ka ng aking lolo. Ano ang pangalan mo? Nasaan ito? Simon City. Nagpatuloy si Daryl. Magtanong. City of Simon. Ikiniling ng batang lalaki ang kanyang ulo, nagulat, ang lungsod ng Simon ay malayo sa amin, at kabilang ito sa Principality ng Skystar. Ito ang Pearl City, at kabilang sa Principality of Crescent Moon. Ano? Narinig ito, natigilan si Daryl, talagang napunta siya sa ibang pamunuan. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang maliit na bata, ang pangalan ko ay Jack. At ang pangalan ng lolo ko ay Adolf. Siya ang pinakamakapangyarihang parmasyutiko sa Pearl City. Pagkatapos, itinuro ng maliit na bata ang sugat ni Daryl at mayabang na sinabi, ang pamahid sa iyong katawan na tinawag na live fish oil ay naimbento ng aking lolo, at ito ay mabisa sa paggamot ng trauma. Sa pagtingin sa pagmamalaki ni Jack, hindi napigilan ni Daryl na tumawa, at inabot at hinawakan ang kanyang ulo. Kung gayon maswerte ako. Nga pala, paano ang iyong lolo? Inanyayahan siya ng pamilyang Duman. Narinig ko na ang dalaga ng pamilyang Duman ay may malubhang karamdaman at kailangan ng lolo. Punta ka sa paggamot sa kanya. Tumugon si Jack. Kaagad, hinawakan ni Jack ang kamay ni Daryl. Mabuti ka muna, sinabi ng aking lolo, babalik siya sa madaling panahon. Huminga ng malalim si Daryl at tumango. Sinalakay ni Rosten, nahulog sa bangin, at nababad sa tubig ng matagal. Bagaman mayroong pamahid ni Adolf, gumaling ng husto ang trauma, ngunit nagtagal din upang malinang. Nang magpapatuloy pa rin sa pagpahinga si Daryl, bigla, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa labas, at kaagad pagkatapos, nakita niya ang 12 ng mga sundalo na nakasuot ng sandata sa paligid ng kahoy na bahay. Nang makita ang mga sundalong ito, si Jack ay medyo natakot at mabilis na tumakbo sa bahay. Lihim ding nakasimangot si Daryl. Hindi ba narito upang mahuli ang iyong sarili? Ngunit, ito ang New Moon Principality, ang prinsipe ng Heavenly Star. Principality, maaari ba siyang magkaroon ng napakahusay na kakayahan? Kabanata 3236. Ito ang maliit na batang ito. Tulad ng lihim na pag-ungol ni Daryl, isang dosenang sundalo ang sumiksik. Ang nangunguna, tinuro si Jack at sumigaw ng, apong-apo ni Adolf, hulihin mo. Nang bumagsak ang boses, ilang sundalo ang sumugod upang hulihin si Jack. Kinilabutan si Jack, ngunit hindi niya maiwasang sumigaw, bakit mo ako hinuhuli? Ginagamot ng aking lolo ang iyong panganay na ginang. Sa oras na ito, napansin din ni Daryl na ang mga sundalong nasa harapan niya
At ang nagbabantay sa lungsod ang mga bantay ay iba. Matapos marinig ang mga salita ni Jack, naintindihan niya kaagad na ang mga ito ay dapat na pribadong bantay ng Pamilya Duman. Ang iyong lolo. Sa oras na ito, ang namumuno sa bantay ay nginisyan at sumigaw kay Jack. Nasa iyo pa rin ang mukha ng matandang Adolf. Siya ang naging sanhi ng paglalanang kalagayan ng ating ginang. Galit na galit si Master Duman. Nahuli ka namin at ipadala ka sa daan kasama ang iyong lolo. Ano? Narinig ito, natigilan si Jack, at saka umiling at sumigaw, nagsasalita ka. Nang kalokohan, ang aking lolo ay may pinakamahusay na kasanayan sa medisina. Gayunpaman, ang mga gwardya na ito ay masyadong tamad na makipag-usap sa kalokohan, kinuha ang lubad, at direktang naisip Jack at pinalibutan siya. Hoy! Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Daryl, dali-dali siyang lumapit upang harangin si Jack sa likuran niya, at dahan-dahang sinabi, isang dosenang matatanda. Binubuli ang isang bata, medyo sobra ba ito? Ha! Sa sandaling ito, ang mga tingin ng higit sa isang dosenang mga gwardya ay nagtagpo sa katawan ni Daryl, lahat sila ay mukhang masama. Sa susunod na segundo, isang gwardya sa ulo ang sumigaw kay Daryl, sino? Ka! Huwag kang maging nosy. Magsasalita pa sana si Daryl, at sumugod si Jack upang sumigaw, siya ay isang pasyente ng aking lolo. Mamamatay na siya nang una ko siyang makita. Matapos, gamitin ang pamahid ng aking lolo, halos ayos na siya ngayon. Sa puso ni Jack, lolo ang kanyang kasanayan sa medisina ang pinakamahusay. Manahimik ka, galit na sigaw ng namumuno na bantay, at pagkatapos ay malamig na sinabi kay Daryl, lumayo ka sa paraan, o mahuhuli ka rin. Si Daryl ay hindi man lang nagpapanik, at mahinang sinabi, Don, huwag maging mapusok. Hindi ako sumusubok na gumawa ng gulo, kaya sumama tayo sa iyo, hanggat hindi mo binubuli ang batang ito. Ito, ang tinig ni Daryl ay hindi malakas, ngunit mayroong hindi mapag-aalinlanganan na aura. Pinag-uusapan ito, ayaw ni Daryl na magdulot ng gulo, ngunit ang kanyang buhay ay nailigtas ni Adolf. Ngayon ay nagkakaproblema si Adolf. Kung hindi siya, magtanong, tao pa rin ba siya? Narinig ito, 12 ng mga gwardya ang nagkatinginan. Ang taong ito ay talagang kawili-wili. Kapag ang iba ay nakatagpo ng ganitong uri ng bagay, nagtatago sila mula sa isang malayo. Mas mabuti siya, ngunit siya ang gumawa ng pagkusa upang may padala ito sa pintuan. Dalhin mo itong sama-sama. Sobrang pagkataranta, winagiway ng nangungunang bantay ang kanyang kamay. At sinamahan sina Daryl at Jack kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa pamilyang Duman. Makalipas ang ilang minuto, dinala sina Daryl at Jack sa manor ng isang solong pamilya. Tumawag ka. Sa sandaling pumasok siya sa gate, nakikita ang kapaligiran ng manor sa harapan niya. Hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, natigilan ang kanyang buong tao. Nakita ko na ang manor na ito ay napakalaki, sumasaklaw sa isang lugar na katumbas ng 2 larangan ng football, at mayroon ding isang hiwalay na hardin. Sa hardin, ang mga bulaklak ay nasa lahat ng dako na kung saan ay hindi mailalarawan na tahimik at matikas. Hindi nagtagal, pagdating ko sa isang tahimik na maliit na patio sa likuran. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatali ng 5 bulaklak. Ang matanda ay nagsuot ng gown na puno ng mga patch, ito ay si Adolf. Sa paligid ng Adolf, maraming mga gwardya ang nakatayo, nagkatinginan. Sa pintuang daan ng patio, isang matandang lalaki na may napakagandang kasuotan ng tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mukha ay mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ang matandang ito ay ang patriarka ng pamilyang Duman, si G. Duman. Kabanata 3237. Pamilyang Duman ay isa sa mga pinakamahusay na pamilya sa Pearl City, at bilang patriarka ng pamilya, ang matandang Ginoo ay sikat din sa Pearl City. Lolo. Sa sandaling ito, hindi mapigil ang sumigaw ni Jack nang makita niya si Adolf. Nang makita na nahuli ang kanyang apo, nanginginig si Adolf at lumuhod kay Duman. Nagmamakaawa, Master Duman, lumalala ang sakit ni Miss. Kasalanan ko lahat. Ito, wala itong kinalaman sa aking apo. Mangyaring pakawalan siya. Tumayo si Duman dahan-dahan, walang kaunting pag-indayog sa kanyang mukha. At gaanong sinabi, Adolf, orihinal na ako ay naniniwala sa iyo. Hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng isang seryosong pagkakamali ngayon, alam mo, si Lolita. Ito ang aking minamahal apong babae at ang huling dugo ng aming pamilyang Duman. Panipi, may mali siya, paano kita patatawarin?
Matapos sabihin ang huling pangungusap, ikinaway ni Duman ang kanyang kamay. Itapon si Adolf at ang kanyang apong lalaki sa dagat. Pakainin ang mga piting. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay napaka-majestic at mabuhok. Sa sandaling ito, nanginginig si Adolf at umupo sa lupa na halos gumuho. Ang kanyang matandang mukha ay lubhang mapatla. Ayokong pakainin ang mga piting. Takot din si Jack at hindi mapigil ang umiyak. Lolo, ayokong pakainin ang mga piting. Patuloy na nagpupumilit ang batang katawan, nakapagpukaw ng awa. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na gwardya ay hindi nagalaw, at kapag umakyat sila, kailangan nilang kaladkarin ang mga lolo't lola. Humawak ka. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Yufeng at hindi mapigil ang sumigaw. Ha! Sa isang iglap, ang mga mata ng madla ay nagtipon kay Daryl. Ang pansin ni Adolf ay palaging nakatuon kay Jack, at hindi niya binigyang pansin si Daryl hanggang noon, masaya ang mukha niya, gising ka na. Nahulog ang boses, at bumaba muli ang kanyang ekspresyon. Ang tinaguri ang mga magulang ng isip ng mga doktor, masayang masaya si Adolf. Nang makita ang kanyang mga pasyente na napakabilis, ngunit sa pag-iisip ng kanyang sitwasyon, hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting desperada. Tumango si Daryl, at magalang na sinabi kay Adolf, ikaw ay Senior Adolf. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Senior, narinig ang pangalang ito, natigilan si Adolf. Hindi pa siya tinawag na Senior sa Roland Continent, at naramdaman na kakaiba. Adolf. Sa sandaling ito, nag-react si Duman at nakasimangot kay Adolf, sino ang taong ito? Majay gising kaagad, totoo na sagot ni Adolf. Nang bumagsak ang boses, hindi mapigilan ng isa sa mga gwardya na nahuli. Si Daryl na, nang puntahan namin ang bata, sinabi ng taong ito na magsasama sila. Kaya nasalo namin ito sa daan. Ha! Narinig ito, malungkot ang mukha ni Duman, at napatingin siya sa taas at pababa kay Daryl, may hakbangin kang susundan, ano ang gusto mong gawin, iligtas si Adolf. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit may isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Huminga ng malalim si Daryl at seryosong sinabi, syempre, iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ko lang siya mapanood na mamatay. Haha, narinig ito, hindi mapigilan ni Duman na tumawa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghamak boy, hindi maliit ang tono, alam mo ba kung nasaan ito? Nahulog ang boses, at tumawa rin ang mga nakapaligid na gwardya. Ang taong ito ay may problema sa utak niya. Hehe, pagtingin sa mga may sakit, ang kanyang tono ay hindi maliit. Sa tingin ko siya ay isang baliw. Nakapaligid na talakayan ay dumating, walang pakialam si Daryl, ngunit tumingin sa Duman, dahan-dahan. Dahan-dahan na sinabi, hindi ka maintindihan. Hindi, ko sinisikap na iligtas ang Senior Adolf sa lakas. Narinig ko na ang iyong apo ay malubhang may sakit, alam ko lang ang kaunting kasanayan sa medisina. Patangin sa akin. Kung gagaling ako sa kanya, sana mailabas mo si Adolf at paano ang tungkol sa kanyang apo. Kabanata 3238. Ano? Narinig ito, hindi mahalaga na si Duman o lahat ng tao sa paligid, lahat. Sila ay natigilan. Alam ng batang ito kung paano magpagaling. Ikaw. Sa wakas, si Adolf ang unang nagreaksyon, at sabik na sabik kay Daryl. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung alam niya ang mga kasanayan sa medisina, paano siya napakasugat, nakahiga sa tabing dagat na himatay, sa hindi ko ito nahanap ng mag-isa, patay na ako noon pa. Nang bumagsak ang mga salita, hindi mapigilan ng Duman na mapamutya, at malamig na sinabi kay Daryl, pinahahalagahan ko ang iyong lakas ng loob, ngunit ikaw, isang matalinong tao tulad mo, napakaraming nakita ko. Sinabi mo na, magpatingin sa doktor para sa aking apong babae. Tunay bang nagpapaliban ng oras? Tama. Tulad ng sinabi niya, isang ningning ng ilaw ang ilaw sa mga mata ni Duman. Naisip mo ang tungkol sa mga kahihinatnan ng paglalaro ng isang maliit na trick sa aking natatanging pamilya. Ang boses ay nahulog, at si Duman ay nabasag ang nakakakilabot na aura ay napakalaki. Tumalon ka. Huminga ng malalim si Daryl at mukhang kalmado, hindi ako nagbibiro, nag-aalangin din ako ng oras. Sa pamamagitan nito, puno ng katapatan ang mga mata ni Daryl, gayunpaman, ang buhay naming tatlo ay nasa inyong mga kamay, at ikaw aking apo, wala nang ibang pag-asa. Bakit hindi mo ako hayaan na subukan, kung magtagumpay ako, binitawan mo kaming tatlo, kung nabigo ito, itinapon mo ako sa dagat. Narinig ito, daing ni Duman.
Dahil tama si Daryl, ang sakit ng kanyang apong babae ay lalong lumala, at maging si Adolf ay walang magawa. Masasabing nakahiga siya sa kama naghihintay na mamatay. Dahil ang taong ito ay lubos na may kumpiyansa, bakit? Hindi mo siya subukan. Paano kung nailigtas talaga ang apo? Okay. Sa wakas, nag-isip-isip si Duman ng ilang minuto at tumango kay Daryl. Naniniwala ako sa iyo minsan, kung magsisinungaling ka sa akin, ikaw ay nasa iyong sariling peligro. Ngumiti si Yufeng at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nakapaligid na bantay ay natigilan. Ang mga matatanda ay talagang sumang-ayon sa taong ito. Aking Panginoon, sa sandaling ito, isang matabang babaeng nasa edad na 30s ang lumabas sa silid na may mukha na puno ng laman na nagbibigay sa mga tao ng isang mapait at masamang pakiramdam. Ito ang tagapangalaga ng bahay ng eksklusibong pamilya, si Laura. Si Laura ay naging isang kasambahay sa eksklusibong pamilya ng higit sa 10 taon at may isang pangunahing posisyon. Sa oras na ito, si Laura ay masigasig na tumingin at sinabi kay Duman. Panginoon ko, ang taong ito ay walang kakayahang makita. Paano mo iligtas ang dalaga? Huwag kang lokohin. Nagalit si Duman at malamig na sinabi na pagpasyahan ko na. Ngayon, huwag mo siyang subukan, mayroon ka bang paraan upang mailigtas si Lolita? Ako, namula si Laura at naging pipi. Tamad na tamad si Duman na magsalita ng kalokohan, kumaway ng kamay at sumenya sa gwardya na haburan si Daryl. Daryl ang kanyang mga kamay at paa, at sinabi kay Duman, nasaan na si Miss Lolita? Maaari ba akong tumingin? Tumanggaw si Duman at sinenyasan si Daryl na pumasok sa silid sa likuran niya. Tumawag ka. Si Daryl ay pumasok sa silid at natigilan nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita ko ang isang payat na figure na tahimik na nakahiga sa mabangong boudoir, na may perpektong mga kurba at pinong mga tampok, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla na may kaunting sakit. Ito ang panganay na ginang ng natatanging pamilya, si Lolita. Ang Lolita na ito kamukha ni Chanel. Sa sandaling ito, blanko si Daryl na nakatingin kay Lolita. Nararamdaman lamang niya ang pagbas ng utak niya. Nakita niya na ang hitsura ni Lolita ay siyam na puntos na katulad ni Liu Zuan, maliban sa kanyang mga mata na kulay asul na kulay. Ilang kakaibang kagandahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa iba't ibang mundong ito, makakasalubong ko pa rin ang isang kagandahang kapareho ni Chanel. Sa sandaling ito, ang natatanging pinto sa tabi niya ay nagbukas ng kanyang bibig at sinabi, nakita rin ito ng mga tao, maaari ka bang magkaroon ng paraan upang gamutin ito? Kabanata 3239. Oo. Napatahimik si Daryl, tumango at sinabi, may paraan, ngunit mas nakakagambala. Isang sulyap lang ngayon, nakumpirma ni Daryl, ang Lolita na ito ang malamig na enerhiya ay pumasok sa katawan na nagdudulot ng panghihina at kakulangan. Ang sakit na ito ang pinakamahirap gamutin. Mukhang mali ang ginamit ni Adolf na gamot na nagpulala sa kalagayan ni Lolita. Ngunit para kay Daryl, ito ay isang piraso ng cake. Kung sa bagay, natutunan ang mga kasanayang medikal ni Daryl mula kay Divine Farmer. Narinig ang sagot, laking gulat ni Duman. Sa oras na ito, hindi nagsasalita ng kalokohan si Daryl at sinabi kay Launa, pumunta ka, maghanda ka ng isang malaking kahoy na bar aisles. Swish! Sa sandaling ito, ang mukha ni Launa ay labis na pangit. Siya ang punong tagapangasiwa ng eksklusibong pamilya. Palagi niyang inuutusan ang iba sa kanyang sarili, at ang taong nasa harap niya ay sumisigaw pa sa sarili. Ngunit nang makita si Duman sa tagiliran, hindi nang ahas si Launa na sabihin, at nagmadaling maghanda. Hindi nagtagal, handa na ang kahoy na bar aisles, lumalakad si Daryl sa istan sa gilid at pumili ng ilang mga halaman. Si Lolita ay nagkasakit ng higit sa 1 taon, at ang mga halaman sa silid ang lahat. Matapos pumili ng mga halamang gamot, diretsyong itinapon ni Daryl sa kahoy na bar aisles, at pagkatapos ay hiniling sa mga tao na punan ng mainit na tubig. Matapos ang lahat ay handa na, pumalakpak si Daryl at sinabi kay Duman, oh. Sige, ngayon maaari mong pahintulutan ang babaeng magbabad. Magbabad. Narinig ito, parehong sumimangot sina Duman at Launa. Kumuha lamang ng ilang mga halaman, itapon ang mga ito sa mainit na tubig. At hayaang magbabad ang mga tao upang pagalingin ang sakit. Sa wakas, nag-react si Duman at tinanong si Daryl, nagagamot ba kayo ng isang sakit? Bakit hindi ko pa naririnig ito? Haha, bahagyang ngumiti si Daryl at casual na sinabi, ito ay tinatawag na isang
Gamot na paliguan, kayong mga tao. Ito ay wala dito talaga, syempre hindi ko alam. Tuldok, panipi, wala tayo dito, ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling ito, nakasimangot si Duman at naguluhan ang kanyang mukha. Panginoon ko, sinabi ko na ang taong ito ay sinungaling. Hindi mapigilan. Nilaw na sumigaw, nakatingin sa titig ni Daryl na puno ng panunuya, itapon mo. Lang ang isang gamot na halamang gamot sa tubig at makagagamot nito ang sakit. Masyadong nakakatawa, panipi, lihim na nakasimangot si Daryl, medyo may galit, ngunit hindi siya nag-abala. Nabigyang pansin si Launa. Ngayon lang ang temperatura. Kung huli, kapag malamig ang tubig, hindi. Magiging maganda ang epekto, sinabi ni Daryl kay Dumen. Nag-atubili, tumango, kaya, si Miss Lorna ay nagpunta upang kunin ang mga barrels. Sinabi ni Daryl na hangin na nakadirekta sa pinto at sinabi, lumabas ka sa akin. Ang apong babae ng pamumulaklak ng kabataan, dalisay, magbabad sa kahoy. Masyadong nakalantad ang bar aisles, paano mo hahayaan itong makita ni Daryl? Mabuti. Tumango si Daryl sa pagkaunawa at sinundan si Duman sa pintuan. Ha! Sa sandaling ito, sina Adolf at Jack, na naghihintay sa labas, biglang nakatuon kay Daryl. Kumusta? Hindi mapigil ang tanong ni Adolf. Sa oras na ito, ang puso ni Adolf ay halos magulo. Walang ganap na paraan. Para sa sakit ni Lolita, ngunit sinabi ni Daryl na maaari itong gumaling. Nakagagamot ba talaga siya, o nagpapaliban siya ng oras? Kasabay nito, nagtanong din si Jack kay Daryl na nagtataka, alam mo ba? Talaga kung paano magpagaling. Haha, pakiramdam ang tensyon ng apo at apo, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at tumango. Nang aliw, senior wag mag-alala. Si Daryl nakasandal sa haligi ng pinto at tahimik na naghintay. Si Duman ay nakaupo sa upuan sa gilid, kalmado sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso, medyo nag-alala siya, ngunit may kaunting umaasa din. Aking Panginoon, matapos ang buong kalahating oras, nang makita si Duman na hindi makapaghintay, narinig ko ang sigaw ni Launa mula sa silid, gising na si Miss Lolita, gising na. Ang tinig ay malakas at malinaw. Sa sorpresa, Kabanata 3240. Napailing ang diwa ni Duman, mabilis siyang lumakad, nakita ang eksena sa loob. Biglang ngumiti, nakita ko na si Lolita, na orihinal na nagkakasakit, ay may pulang ilaw sa kanyang maisla na mukha sa oras na ito, at ang kanyang buong tao ay mas masigla. Din, Lolo, pagkakita ni Duman na papasok, marahang sumigaw si Lolita, mas maganda ang pakiramdam ko. Iniligtas ba ako ni Adolf? Bago ang pampaligo sa gamot, si Lolita ay masyadong mahina at halos koma. Hindi, paalam ang sitwasyon. Haha, okay. Sa oras na ito ay labis na nasasabik si Duman, hindi si Adolf, ngunit isang batang Ginoo. Matapos magsalita, lumingon si Duman at sinigawan si Daryl sa labas ng pintuan, ito. Si G. Daryl mangyaring pumasok kaagad. Dahil sa siya ay napakasaya, si Duman sa oras na ito ay nakalimutan. Ang apo na, babae ay babad sa isang kahoy na bar aisles, kaya't napakaabala. Narinig ang tawag, ngumiti si Daryl at naglakad papasok. Nagtagumpay. Sa sandaling ito, ang parehong Adolf at Jack na nakatayo sa labas ay gulat. Nagulat. Parehong mga lolo't lola at apo ang inakala na si Daryl ay nag-aantala ng oras at hindi na nila mail iligtas ang mga tao, ngunit hindi nila inaasahan na talagang nagtagumpay siya sa pagliligtas kay Lolita. Damn it, pagpasok sa silid at nakikita ang eksenang nasa harapan niya, hindi mapigilan ni Daryl na sumuso sa hangin at natigilan ang buong tao. Nakita ko na si Lolita ay nagbabad sa isang kahoy na bar aisles. Kumpara sa dati niyang mahina na hitsura, siya ay halos ibang tao. Siya ay hindi mailalarawan, na maliwanag at gumagalaw, lalo na ang kaakit-akit na kurba na kung saan ay umuusbong sa tubig. Nararamdaman ang tingin ni Daryl, biglang namula ang mukha ni Lolita. Hoy! Hindi mapigilan ni Lolita sa tabi niya na akusahan si Daryl, bakit mo ako tinitingnan? Wala talagang alituntunin. Napagan ang loob ni Daryl, sobrang nahiya. Hahaha. Tumawa si Duman, at mahinang sinabi, kasalanan ko, masaya lang ako. Nakakalimutan na hindi pa nagpapalit ng damit si Lolita. Sinabi niya, kinuha niya ang kamay ni Daryl. Lumabas ng silid. Ano ang pangalan ng asawa mo? Saan ka nanggaling? Nang makalabas na siya, magalang na tanong ni Duman na tuluyan nang wala sa dati niyang kayabangan. Ang pangalan ko ay Daryl, iyon, taong gala ako. Saglit na nag-isip si
Daryl at sumagot, mas mabuti na huwag sabihin ang naranasan ko sa Atlantis. Oo, oo. Tumango si Duman na nakangiti, at patuloy na nagtanong, narinig ko na ikaw ay malubhang nasugatan dati, at pagkatapos ay naisave ni Adolf. Oo, napakamot ng ulo si Daryl nag-iisip habang bumubuo ng isang kasinungalingan. Kahapon ay sumakay ako ng isang bangka sa pamamagitan ng Pearl City. Hindi ko inaasahan na ninakawan ako ng isang gang ng mga pirata. Sa huli ay, nahulog ako sa dagat at wala akong alam. Si Duman ay walang pag-aalinlangan, at sinabi ng simpatya, iyon ang kaso. By the way, hindi ko alam Daryl kung nasaan ka natutunan ng mga kasanayan sa medisina. Nakakamangha. Ito, napag-isipan ni Daryl, at ngumiti, ito ay isang sinaunang libro na hindi ko sinasadya nakuha. Naglakbay ako dati. Sa pamamagitan nito, sumulyap si Daryl sa silid sa likuran niya, nagpatuloy siya. Sa paliguan ng gamot ngayon lang, papayag akong magbabad si Miss Lolita minsan sa isang araw sa loob ng 3 buwan at gagaling siya. Umiling ulit si Duman, at mabilis na umorder na bumaba. Pagkatapos, nag-isip si Duman ng isang bagay at sumenya sa katabi niya. Mabilis, makuha ang gantimpala. Narinig ang utos, ang isa sa mga alipin ay nagmamadaling tumugon, at pagkatapos ay lumakad na may dalang isang kahon. Pagdating niya, binuksan ng lingkod ang kahon, at natigilan si Daryl. Nakita kong puno ito ng mga gintong barya, libo-libo sa kanila. Iniligtas mo si Lolita, ito ang mga gantimpala, nakangiting sabi ni Duman. Si Daryl ay nag-react at nagmamadaling sinabi, masyado itong magalang. Ngunit hindi ko talaga kailangan ng pera. Ibigay ang mga gintong barya na ito kay Adolf at sa kanyang mga apo. Kabanata 3241. Kung hindi dahil kay Adolf upang iligtas ang kanyang sarili, natatakot akong bumagsak siya sa ilalim ng dagat, at ang kahoy na bahay ni Adolf sa tabi ng dagat ay masyadong marupok. Tumawag ka. Narinig ito, tumango si Duman na inaprobahan, alam ang pasasalamat, si G. Daryl ay bihira talaga. Pagkatapos nito, hiniling niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ibigay ang mga gintong barya sa mga ninuno at apo ni Adolf. Bigla siyang nakabawi ng isang buhay, at kasabay nito ang pagtanggap ng isang malaking halaga ng mga gintong barya. Si Adolf ay tuluyang nabulag, at natigilan siya ng higit sa 10 segundo bago siya bumalik sa kanyang pag-iisip at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Daryl. Maya-maya pa ay pinalabas na ang apo at apo ni Adolf. Mr. Daryl. Sa oras na ito, hindi maitago ni Duman ang kanyang kaguluhan, at sinabi kay Daryl, ayaw mong magbayad? Naaawa talaga ako rito, kaya, hintayin mo akong maghanda ng isang piging, at hilingin kay G. Daryl natangkilikin ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, hindi nagatubiling si Daryl, tumango at ngumiti, okay. Panipi, dinala siya rito kaagad pagkagising niya mula sa isang pagkawala ng malay. Pagkatapos ng paghuhugas mahaba, gutom din ang tiyan niya. Bukod dito, hindi alam ni Daryl kung ano ang nangyayari, at nalaman na magkatulad ang hitsura ni na Lolita at Liu Zuan na ito, kaya nais niyang manatili dito ng kaunti pa. Nang makita ang pangako ni Daryl, tuwang-tuwa si Duman, at mabilis na inutusan ng kanyang mga lingkod na maghanda ng isang piging. Nang maglaon, hinayaan ni Duman ang mga tao na magsimula ng mga paputok sa manor upang ipagdiwang, at ang sakit na sumakit sa kanyang apo sa loob ng higit sa 1 taon ay sa wakas ay gumaling. Maaari ba kayong magalit? Gabi na. Ang bulwagan ng manor ay puno ng isang buhay na kapaligiran. Tanging si Daryl at Duman ang nasa hapagkainan, ngunit mayroong higit sa 100 mga katulong na namamahala sa paghahatid ng tsaa at pagbuhos ng alak, na naging emosyonal kay Daryl. Si Duman ay nasa mabuting kalooban at patuloy na nagklink ng baso kasama si Daryl. Matapos inumin ang 3 bilog, may naisip si Duman, ngumiti at tinanong si Daryl, oo, hindi ko pa tinanong si G. Daryl, anong mga plano ang susunod mo? Ito, nag-isip si Daryl ng isang habang at tumawa. Sinabi, hindi pa ako sigurado. Tulad ng sinabi niya, nakita niya ang isang gwardya na mabilis na lumalakad na may isang komplikadong ekspresyon, at sinabi kay Duman, aking Panginoon, narito si McGrady. Ano? Naririnig ang mga salitang McGrady, ang mukha ni Duman ay nagbago, at siya ay naging madilim sa isang iglap, at sinabing hindi maganda, ano ang ginagawa niya. Haha, pagkabagsak ng boses, narinig ko ang isang pagtawa mula sa labas ng hall, at pagkatapos, isang gwapong lalaki ang figure ay dahan-daang lumakad sa 25
Baitang, bihis at mabait. Ito ang batang Panginoon ng pamilyang McWay, si McGrady. Ang pamilyang Myway, tulad ng pamilyang Duman, ay isa rin sa pinakamalaking pamilya sa Pearl City, at sa mga nagdaang taon dahil sa lumalaking negosyo. Napalaki ng ilaw ang pamilya Duman. Guro, pagpasok sa bulwagan, gumiti si McGrady kay Duman, dumating ako upang bisitahin ng walang paunang abiso. Huwag kang magtaka. Nang sinabi niya ito, hindi tumingin si McGrady kay Daryl. Sa isip ni McGrady, naisip niya na si Daryl ang bagong nasasakupang si Duman, kaya hindi niya ito sineryoso. Anong ginagawa mo dito? Walang ekspresyon ang mukha ni Duman, malamig na tanong. Nako, si McGrady ay sumampal, haha, na may hitsura ng pagiging nakakaalam. Matandang lalaki, matanda, kami ay mga kaibigan ng pamilya, ikaw at ang aking lolo ay mga matandang kaibigan din, bakit ba napakasungit mo sa akin? Sa pamamagitan nito, sumulyap si McGrady sa labas at nagpatuloy. Sa hapon, nakakita ako ng mga paputok sa manor, at narinig ko na gumaling si Lolita, kaya't gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay upang batiin. Talaga, humalaklak si Duman, hindi maitago ang kanyang pagkasuklem. Okay kung hindi ito banggitin ni McGrady. Pagdating sa ito, nababagabag si Duman. Pinag-uusapan ito, ang eksklusibong pamilya at pamilya ng McWay ay tunay na ugnayan ng pamilya, at 3 taon na ang nakalilipas, partikular din na inayos ng dalawang pamilya ang kasal ni na McGrady at Lolita. Gayunpaman, pagkatapos na nagkasakit si Lolita 1 taon na ang nakakalipas, nagbago ang lahat. Hindi lamang nagretiro si McGrady, siya at ang iba pang mga pamilya ay palihim na nakikipag-usap sa pamilyang Duman na naging sanhi ng pagbagsak ng industriya ng alak ng pamilya Duman. Kabanata 3242. Pakiramdam ng kawalang malasakit ni Duman, walang pakialam si Maddie, at ngumiti. At sinabi, tama, nasaan si Lolita? Habang nakikipag-usap, hindi mapigilan ni Maddie na tumingin sa paligid. Kagagaling lang niya sa kanyang karamdaman, mahina pa rin ang kanyang katawan, at nagpapahinga na siya. Malamig na tugon ni Duman. Tulad ng sinabi niya, gaanong sumulyap si Dom kay McGrady, kaya, wala na siyang makikita ngayon. Narinig ito, medyo nahiya si McGrady, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya. At ngumiti, okay, it's okay na magpahinga ka pa. Sa katunayan, bukod sa pagbisita kay Lolita, may isang mahalagang bagay pagdating ko dito. Panipi, say, Duman was too lazy to talk nonsense. Si McGrady ay humakbang at umunlad na sinabi, Guro, nais kong talakayin sa iyo ang aking kasal kay Lolita. Ano? Narinig ito, si Daryl, na nakatayo sa gilid, ay natigilan at hindi mapigil ang tumingin ng seryoso kay McGrady. Mayroon siyang kontrata sa kasal kay Lolita. Ang batang ito ay mukhang isang disipulo. Kung ikasal siya ni Lolita, masisira ito habang buhay. Kasabay nito, ang mukha ni Duman ay nagbago ng isang iglap at isang bakas. Nang galit ang sumilaw sa kanyang mga mata, mayroon ka pa ring mukha na magmungkahi. Nang kasal sa akin. Nang si Lolita ay nagkasakit 1 taon na ang nakakalipas, hindi kita nakita upang bisitahin at pinadalhan ng isang tao ay dumating upang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ngayon na si Lolita ay may sakit, darating ka upang banggitin muli ang kasal, hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Panipi, sa oras na ito, nais ni Duman na direktang isabog si McGrady, ngunit naisip ang pagkakakilanlan ng iba pang partido at nagpigil pa rin. Ito, napakamot sa ulo si McGrady, at pagkatapos ay ngumiti ng bongga, matandang lalaki, natigilan ako ng iba dati. Bata ako at ignorante. Alang-alang sa relasyon ng pamilya, wala kang pakialam sa akin. Bukod, lumaki kami at sama-sama mula noong siya ay isang bata, at siya ay naging asawa ko, at mamahalin ko siya habang buhay. Kasama nito, ipinalakpak ni McGrady ang kanyang mga kamay sa labas ng pintuan, at mabilis na lumakad ang 2 tagasunod, may hawak na 2 kahon sa kanyang mga kamay. Wow! Ang sumunod na segundo, matapos mabuksan ang kahon, kapwa natulalaang parehong mga daman at ang mga maid na naruroon. Nakita ko na ang 2 kahon ay puno ng mga alahas, ang maningning na ningning, halos lahat ay hindi mabuksan ang kanilang mga mata, ang mga perlas na may malalaking kamao, ang mahahalagang hiyas na kasing ningning ng dugo, at ang magagandang purong gintong borloloy, bawat isa sa sulit ang mga ito. Hindi mura. Damn it, kahit si Daryl ay kalmado at gumalaw.
Ang batang ito ay lubos na handang magbayad para kay Lolita. Guro, si McGrady ay nagpakita ng isang ngiti at sinabi kay Duman, ang 2 kahon ng mga alahas ay ang aking mga regalo sa kasal. Bago ako dumating, napag-usapan ko ang aking pamilya. Magkakaroon ako ng magandang araw sa loob ng ilang araw at hawakan ko ito kasama si Lolita. Ang kasal, paano? Panipi, mukhang tiwala si McGrady nang sinabi niya ito. Ang buong Pearl City ay karapat-dapat kay Lolita. Bukod dito, ang industriya ng pamilya Duman ay bumulusok sa mga nagdaang taon at matagal na itong hindi na maluwalhati. Sa oras na ito, bilang batang Panginoon ng pamilyang McQueen, siya ang gumawa ng pagkusa upang mag-asawa. Tiyak na hindi ito mahiling ng matandang lalaki. Sa totoo lang, hindi talaga mahal ni McGrady si Lolita sa oras na ito upang magpanukala ng kasal, ngunit dahil nag-fancy siya sa negosyo ng pamilya ni Duman. Alam mo, ang anak ni Duman ay namatay nang hindi inaasahan ilang taon na ang nakalilipas at ang nag-iisang kamag-anak na nanganak ay si Lolita, basta pakasalan niya si Lolita, siya ang may kontrol sa buong pamilya. Tumawag ka, nakaharap sa kumpiyansa sa sarili ni McGrady, huminga ng maluwag si Duman. Nang walang kaunting pagbabago-bago sa kanyang mukha at dahan-daang sinabi, Medday, maibabalik mo ang mga Regalong regalo na ito. Nang sabihin niya ito, pinigilan ni Duman ang kanyang galit. Ang McGrady na ito, mayabang, madalas na binubuli ang iba pa sa Pearl City. At hindi dapat payagan si Lolita na pakasalan siya. Bakit? Natigilan si McGrady, akala niya ay hindi niya narinig. Tumawa si Duman dahil may syota na si Lolita at gaganapin ang kasal. Ano? Sa sandaling ito, si McGrady ay ganap na nagyelo doon at pagkatapos ay hindi mapigil ang magtanong sino ang taong iyon. Aling miyembro ng pamilya. Sa oras na ito, si McGrady ay puno ng galit. Kabanata 3243. Sa Pearl City, na naglakas loob na kunin ang isang babae sa kanyang sarili, ay simpleng naghahanap ng kamatayan. Sa parehong oras, si Daryl sa tabi niya ay sumimangot din ng palihim. Mayroon bang ibang syota ang Lolita na iyon? Gayunpaman, nang si Lolita ay may malubhang karamdaman ngayon, walang mga kabataang lalaki na naruroon. Nakaharap sa pagtatanong ni McGrady, si Duman ay mukhang walang pakialam at marahang sinabi, ang taong ito ay hindi isang mayamang batang Panginoon, ngunit ang Mr. Daryl sa tabi ko. Sinabi niya, itinaas niya ang kanyang daliri kay Daryl. Bumagsak ang boses, at ang buong bulwagan ay nagulo. Ha! Sa sandaling ito, nakalock din ang mga mata ni McGrady kay Daryl. Sa parehong oras, nabulag din si Daryl, nararamdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Ano ang ginagawa ng Duman na ito? Ngayon ko lang nakilala si Lolita, kaya bakit ako naging syota niya? Kahit na ayaw ng Duman na ito na pakasalan ng kanyang apo ang McGrady na ito, hindi siya maaaring maging gaanong casual. Ha! Sa wakas, nagreaksyon si McGrady at tiningnan si Daryl pataas at pababa. Hindi maitago ang kanyang puot, siya yon. Oo. Tumanggaw si Duman at sinabing, G. Daryl ang galing niya sa medisina ay napakahusay. Ganap na naisave si Lolita, at si Lolita ay may labis na pagmamahal sa kanya. Narinig ito, hindi mapigilan ni McGrady na. Ninishan, guro, nalilito ka ba? Matagal mo nang ginagawa ang taong ito. Parmasyutiko, wala kang kapangyarihan at walang kapangyarihan, paano ka makakapagimbing sa akin? Tulad ng sinabi niya, binigyan ni McGrady si Daryl ng isang mapanirang hitsura, na may matayog na postura. Ngumiti si Duman at sumagot, Malika, ang aming natatanging pamilya ay hindi kulang sa pera, kaya't ang tao sa Lolita ay hindi kailangang yumaman at pangyarihan, ang mabuting moral lamang ang sapat. Ang kahulugan ay halata, ikaw McGrady ang tauhan ay napakasamang maging karapat-dapat kay Lolita. Ikaw. Namula si McGrady, naiirita ang kanyang puso, ngunit hindi siya madaling mag-atake, at winagayway ang kanyang kamay, halika na. Matapos bumagsak ang boses, siya ay naglakad palabas ng hall ng galit. Nagmamadaling kinuha ng 2 entourage ang chest at sumunod. Matandang tao. Nag-react si Daryl kaagad nang umalis ang kanyang paa sa harapan, at tulala siyang tumingin kay Duman, ito ba ay isang biro? Sa oras na ito napansin din ni Daryl na ayaw ni Duman na pakasalan ng apo niya si McGrady, kaya't gagamitin niya ang kanyang sarili. Gumawa ng isang kalasag. Haha. Huminga ng malalim si Duman, ngumiti ng mapait, at nahihiya na sinabi, G. Daryl, itong McGrady ay biglang narito, at wala akong pagpipilian.
Pagkatapos nito, may naisip si Duman, at mapait na sinabi, ito ang pamilya McGrady. Ay palaging may magandang relasyon sa aming pamilya Duman. Gayunpaman, pagkamatay ng lolo ni McGrady, ang aking dating kaibigan, ang relasyon ay nagbago, lalo na itong McGrady, na sadyang nais na idugtong ang pag-aari ng aming pamilya Duman. Originally, si McGrady at Lolita ay nagkaroon ng isang kontrata sa kasal. Ngunit isang taon na ang nakakalipas si Lolita ay may sakit na malubha at nagretiro. Na sila, ngayong gumaling na si Lolita, nais na nilang magpakasal muli wala talagang kahihiyan sa totoo lang. Alam ko na ang ikakasal kay McGrady na si Lolita, at totoong kontrolin ang pag-aari ng aking pamilya Duman. Napakalubha at kasuklam-suklam, paano ko hahayaan silang magtagumpay. Sa wakas, dahil sa labis na kaguluhan, napabalikwa si Duman ng mabangis. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ang dating imahe ni Duman, biglang nakaramdam ng kaunting simpatiya si Daryl, ngunit hindi niya mapigil ang sabihin. Ngunit, nagsinungaling ka sana ito ngayon, at malalaman niya ang totoo maaga o huli. Ang pamamaraang ito sandali lang ay makapagpapaliban. Ngumiti si Duman, hindi direktang sumagot, ngunit tumingin kay Daryl at tinanong. Daryl, ano ang palagay mo kay Lolita? Nakita kong biglang sinabi ni Duman ang ganoong pangungusap, agad na natigilan si Daryl. Kabanata 3244. Matapos ang higit sa 10 segundo, nag-react si Daryl, Guro, ikaw. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, winagayway ni Duman ang kanyang kamay. At nag-ambala, Daryl, bagaman ngayon lamang tayo nagkakilala, masasabi ko mula sa mga lolo't lola at apo ni Adolf na ikaw ay isang taong napakataas ang moralidad. Ngumiti si Duman at hinahangaan, alam ko na may panganib at ganap na dumating dito. Upang isave ang kanilang mga lolo't lola at apo. Tulad ng sinabi niya, mukhang seryoso si Duman, kaya, napagpasyahan kong pakasalan. Kita ni Lolita, ito, panipi, nabigla ang puso ni Daryl. Naramdaman ko na lang na umuungal ang utak ko. Natatakot ako na medyo hindi ito naaangkop. Naglalakad lang ako, paano ako magiging karapat dapat kay Miss Lolita. Umiling si Duman at tumawa, masyado kang mapagpakumbaba. Bagaman matanda ang aking Duman, ngunit ang isip mo ay hindi nalilito. Bagaman wala kang anuman, ang iyong karakter ay 100 beses na mas malakas kaysa kay McGrady. Bukod, hindi ito isang problema na palagi kang gumagala. Ang iyong kapalaran na iligtas si Lolita ngayon, kaya mas mabuti na sumali sa aming Duman pamilya. Narinig ito, hindi nakaupo pa rin si Daryl, at sinabing ngumisi ng ngiti. Master, nahihiya talaga ako na mahalin ka ng sobra, ngunit hindi ko naisip na sumali sa malaking pamilya, ugali ng pag-ala. Wala naman ako dito, paano ako makakasama sa pamilyang Duman? Narinig ito, daing ni Duman at tinanong, ayaw mo ba kay Lolita? Hindi. Si Miss Lolita ay maganda, tulad ng isang engkantade sa kalangitan, ako lang. Mabilis na winagayway ni Daryl ang kanyang kamay, ang kanyang puso nasa gulo, at hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Tuliro si Duman. Nagkamot ng ulo si Daryl, at nagmamadali, nakakulong at sinabi ang totoo. Guro, hindi ko sinasabi sa iyo, sa totoo lang, wala ako dito. Susunod na minuto, isasabi ni Daryl ang mga detalye ng kanyang pagkakakilanlan. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na magtapat ng mabilis, ngunit ang eksenang nasa harapan niya ay hindi maisip ang ibang mga kadahilanang tumanggi. Bukod dito, nakikita ni Daryl na ang Duman na ito ay bilang mapagpatawad at mabait. Tulad ni Dog, at hindi nakakasama ang aking sarili. Ano? Narinig ito, natigilan si Duman. Galing siya sa ibang mundo. Sa sumunod na segundo, nag-react si Duman at biglang tumango, hindi. Nakakagulat, hindi katakataka na nagamot mo lang si Lolita, ang paliguan na gamot. Na ginamit mo, nabuhay ako ng sobra, hindi ko pa naririnig. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Duman kumurap-kurap, tinuro si Daryl na taos pusong nagsabi, kung sakali, paano ang tungkol sa isang kasunduan sa pagitan namin ni Darby? Anong pakikitungo? Hindi mapigil ang tanungin ni Daryl. Hinaplos ni Duman ang puting balbas na hinaplos ang kanyang baba, at dahan-dahang sinabi, pagkalipas ng 3 araw, ikaw at si Lolita ay pinik-ang kasal at naging manugang sa bahay ng aming pamilya Duman. Bilang isang kondisyon, gagamitin ko ang mga kontak ng pamilya Duman upang matulungan kang makahanap ng nawawalang mag-asawa. Ang isang babae, sa parehong oras, ay makahanap ng isang paraan upang matulungan kang makalabas dito.
Ang term na ito ay 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, kung makakahanap ka ng isang tao para sa iyo, maaari mong matuno ang pakikipag-ugnayan mo kay Lolita ayon sa napagkasunduan. Ito, narinig sa mga salitang ito, natigilan si Daryl at hindi mapigil ang sumimangot. Guro, hindi ko maintindihan kung bakit ako dapat ipasok sa iyong pamilya Duman. Ako narinig na maraming mayamang pamilya sa Pearl City, maliban sa McGrady na iyon. Angkop para kay Miss Lolita. Umiling si Duman. Darby, hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Ngayon, ang karamihan sa mga industriya ng Pearl City ay halos binago ng pamilya McQueen. Ang ibang mga pamilya ang nangunguna sa pamilyang McQueen bilang pinuno. Sa ilalim ng pangyayaring ito, sino ang naglakas loob na makasama tayo? Kasal ng pamilyang Duman. Ang ginawa ko ay upang maputol ang isip ni McGrady. Puntong ito, ngumiti si Duman kay Daryl, totoo na mayroon tayo ng kasunduang ito, at ako lubos kong iniisip ito para kay Lolita. Matapos mong mapeke ang iyong kasal, hindi na mag-aalala si Lolita tungkol sa ginigipit ni McGrady, at maaaring pamahalaan ng buong buo ang negosyo ng pamilya. Ha! Narinig ang mga ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, lihim na nagbubuntong hininga. Si Duman ay talagang matanda at maanghang, ngunit hindi niya inaasahan na ang Duman na ito ay makakakita ng isang pangmatagalang tanawin. Kabanata 3245. Hindi mapigilan ni Daryl na sinabi, dahil sinabi ng matanda, kung tatanggi ako, hindi ko ito mabibigyan ng katwiran, ngunit papayag ba si Miss Lolita? Seryoso, ayaw makisali ni Daryl sa mga hinaing ng pamilya na ito. Ngunit pag-isipan itong mabuti, gumawa ako ng isang malaking kaguluhan sa alandi sa Principality of Stars. Natatakot akong ang pang-anggulo ng mga bituin ay hinahabol pa rin ako saan man. Sa kasong ito, mas mahusay na manatili sa Duman sa halip na maghanap ang pamilya mo, sa tulong ng pamilyang Duman, nagtanong tungkol kay Mia Oyeng at Yan Hong. Haha, nang makita na tuluyang kumalas si Daryl, tuwang-tuwa si Duman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sa panig ni Lolita, hayaan mong sabihin ko. Nakikinig siya sa akin mula noong bata siya at siguradong sasang-ayon siya. Pagkatapos nito, binati niya si Daryl na umupo, patuloy na itulak ang tasa at magpalit, at masayang uminom. Ang piging ay hindi natapos hanggang sa huli. Matapos ayusin ang isang silid para makapagpahinga si Daryl, dali-daling pumunta si Duman sa silid ni Lolita. Sa silid, hindi pa nagpapahinga si Lolita, ngunit ang tagabantay ng bahay na si Launa ay naghihintay sa kanyang tabi. Haha, sa oras na ito, lumalakad si Duman na namumula ang mukha at ngumiti. Lolita, labis na kagalakan. Kumunat ang noo ni Lolita at mahinang sinabi, Lolo, anong malaking bagay? Maligayang kaganapan, narinig ko iyon si McGrady ay dumating upang ipanukala ang isang kasal, tama ba? Nagalit si Lolita pagdating kay McGrady. Umiling si Duman at sinabi, hindi si McGrady. Pinili ka ni Lolo ng mas mabuting manugang. Sino? Hindi mapigil ang tanungin ni Lolita. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Launa sa tabi niya na sabihin, oo. Aling batang Panginoon ng pamilya. Ang parmasyutiko na nagligtas sa iyo ngayon, Daryl Darby. Nakangiting. Sabi ni Duman, marangal na tauhan, maginoo at magalang, siya ay isang perpektong kandidato na pagpasyahan ko, makalipas ang 3 araw, magaganap ako para sa iyo. Sa puntong ito, tuwang-tuwa si Duman at nagpatuloy, kinausap ko lang si Daryl, sumang-ayon siya, ngayon ay nakasalalay sa iyong ugali, Lolita. Ha, pakasal sa batika na iyon. Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Lolita, at natigilan siya. Napatulala din si Laura sa tabi niya. Matapos ang ilang segundo, si Lolita ay tumugon, ito ay upang labanan. Sinabi, Lolo, ang himpapawid sa bundok, isang parmasyutiko lamang, ngunit hindi rin. Alam ang pinagmulan, ako ay nagmamadali, hayaan akong pakasalan siya. Tabi ni Laura sinabi, ang taong iyon ay may kaunting kasanayan sa medisina. At walang maintindihan. Ang binibining iyon na karapat-dapat sa aming pamilya. Guro, nalilito ka ba? Biglang nagalit si Duman at tinitigan si Launa, manahimik ka, ano ang gagawin you know? Nagulat si Launa at mabilis na ikinulong ang bibig. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Duman at sinabi kina Lolita at Yan. Yushen, Lolita, kailangan mong maniwala kay Lolo, hindi ka kailanman sasaktan ni Lolo kung gagawin niya ito. Sa oras na ito, nais ni Duman na sabihin kay Lolita ang totoo.
Ngunit natatakot, akong hindi niya ito tanggapin, kaya't nilabanan ko ito. Si Lolita ay nag-aatubili, tinakpan ang kanyang tainga, umiling at sinabi. Lolo, ito ay sobrang pantal. Ayokong pakasalan si Daryl. Kung pipiliin ko, mas gugustuhin kong magpakasal sa natitirang buhay ko. Si Lolita ay hindi isang batang babae na sakam sa kayamanan, ngunit palagi siyang naging mahigpit sa pag-ibig. Sa kanyang puso, kung hindi niya mahanap ang mahal niya, mas gugustuhin niyang hindi magpakasal magpakailanman kaysa sa pagiging madali niya. Kabanata 3246. Ubo na ubo. Nang makita si Lolita na tumanggi na sumang-ayon, si Duman ay masyadong balisa, marahas na umuubo, at sabik na sabik, Lolita. Ikaw, bakit doon hindi mo naiintindihan ang masigasig na pagsisikap ni Lolo? Nais mo, kung hindi ka nag-asawa, palaging guguluhin ka ni McGrady. Kung gayon, paano mo mapanatili ang ari-arian ng pamilya Duman? Panipi, gawin ito ni Lolo, ngunit isang pansamantalang expedient sa loob ng 3 taon para kang kumpletong kontrol ng negosyo ng pamilya. Lolo, bundok ng hangin at nagbibigay daan sa iyo upang iangat ang marital relasyon. Tuldok. Panipi, oo, tumatanda na si Duman, nasa twilight year na siya, ang presyon ng pamilya ay halos hindi makatiis. Lolo, nang makita ang eksenang ito, si Lolita ay natakot at mabilis na hinawakan si Duman, at nangungupit na sinabi, Lolo, huwag kang magalit, ipinapangako ko lang sa iyo. Sinabi niya ito, kinagat ni Lolita ang labi niya, pinong mukha na puno ng pagiging komplikado. Sa totoo lang, ikinakasal kay Daryl na ngayon lang nagkakilala, si Lolita ay nakadama ng daang pag-aatubili sa kanyang puso, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang makompromiso para sa negosyo ng pamilya at panatagin ang kanyang lolo. 3 taon lamang ito, at malapit nang lumipas. Haha, nang makita na sa wakas ay sumang-ayon ang kanyang apo, ngumiti si Duman at gamaan ang pakiramdam. Sa susunod na segundo, sinabi ni Duman kay Launa, pumunta ka, maghanda. Kaagad ng isang paanyaya, ang aking matandang si Duman ay magpapakasal sa isang apo. Dapat ay Randy ang kasal. Okay, sir. Nag-aatubili si Lona, ngunit tumugon pa rin siya at lumabas upang maghanda. Tuldok. Magdamag, si Miss Lolita ng pamilyang Duman ay ikakasal na sa isang hindi kilalang parmasyutiko. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Pearl Harbor sa isang maangin na pamamaraan. Sa isang panahon, lahat ng kalye at mga eskinita ay pinag-uusapan ito. Ang bagay na ito, sa oras na ito, sa loob ng manor ng pamilya Myway. Naupo roon si McGrady, malungkot ang mukha niya. Ngayon pa lang, ang balita na magsasagawa ng kasal sina Lolita at Daryl. 3 araw na ang lumipas ay umabot sa tainga ni McGrady na ikinainis niya. Fucking idiot, lalong nagalit si McGrady at hindi mapigil ang sampilan sa lamesa, si Duman, ang matandang bagay na ito, talagang ikinasal kay Lolita sa batang iyon. Okay, talagang okay. As long as he married Lolita by ang kanyang sarili matapos ang pagkamatay ni Duman, ang negosyo ng pamilya Duman ay nahulog sa kanyang sariling mga kamay, ngunit ngayon ang plano na ito ay ganap na nabigo. Master, ang pamilyang Duman ay nagpadala ng isang paanyaya. Sa oras na ito, maingat na sinabi ng isang entourage, ikaw, pupunta ka ba? Sumigaw si McGrady, saan ka pupunta? Lumayo ka sa akin. Sagot ng entourage at mabilis na umatras. Humawak ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si McGrady sa entourage, at umungol, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malungkot na lamig dahil ito ay isang masayang araw para sa pamilyang Duman, hindi angkop na pumunta, maghahanda ako ng isang mahusay na regalo. Panipi, nang sinabi niya ito, hindi maitago ni McGrady ang kanyang panloob na galit. Si Duman, isang matandang bagay, naisip na sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lolita sa iba, maaaring ibigay niya ang kanyang puso, ngunit hindi kita hahayaang gawin ang nais mo. Tuldok. Sa sandaling ito, sa loob ng manor ng pamilya Duman, ang kasal ay malapit ng maganap sa 3 araw. Sa oras na ito, ang manor ay puno ng mga ilaw at makulay, at mayroong isang maligaya na kapaligiran saan man. Matapos mag-inuman kasama si Duman kagabi, hindi nagising si Daryl hanggang tanghali, at pagkatapos maghugas, dumating siya sa patio kung saan nakatira si Lolita. Bagaman ito ay magiging isang peking kasal pagkaraan ng 3 araw, dapat nating maunawaan ang bawat isa. Tumawag ka,
Pagdating niya sa looban, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita kong si Lolita ay nakasuot ng puting mahabang damit, nakaupo sa isang bench sa bakuran, hindi masabi ang matikas at kaakit-akit. Sa tabi niya, si Lona ay tahimik na sinamahan. Kabanata 3247. Sa oras na ito, mula sa pananaw ni Daryl, ang pagkakita sa profile ni Lolita ay talagang katulad ng kay Liu Zuan, at siya ay tuluyang natigilan. Sa oras na ito, nakita ni Lolita si Daryl, at natigilan siya. Ikaw, bakit ka narito? Kahit na ang taong ito ay hindi mukhang nakakainis, hindi niya masabi kung naisip niyang pakasalan siya sa 3 araw ng paglaban. Bumagal si Daryl, napakamot sa ulo at ngumiti. Pupunta ako at makikita kita. Maglalakad na sana siya. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 2 hakbang, pinahinto siya ni Lona. Hoy! Lona, hitsura ng hindi gusto, nakadirekta ay sumigaw, alam mo ang mga tao. Tungkol sa mga patakaran magpakasal ka at huwag makaligtaan, kung paano hindi. Mabilis na lumabas kung saan nakatira si Miss. Sinabi sa mga oras na ito, pinagmasdan ng mabuti ni Launa ang ekspresyon ni Lolita. Si Laura ay naging isang kasambahay sa pamilya Duman ng higit sa 10 taon, at halos napanood niya ang paglaki ni Lolita. Nakita niyang ayaw ni Lolita na pakasalan si Daryl. Sa ilalim ng pangyayaring ito, natural na walang magagandang ekspresyon si Launa kay Daryl. Nakita ang pagsaway ni Lorna kay Daryl, ang maselang mukha ni Lolita ay puno ng kawalang malasakit na walang balak tumigil. Napakamot sa ulo si Daryl, napahiya, pasensya na, bigla ako. Tumalikod siya at umalis. Sa oras na ito, may naisip si Launa, at sinabi kay Lolita, nga pala. Narinig ko ngayon lang na ang 10,000 mga tropa mula sa ating Nyumon Principality ang sumalakay sa Sunset City. Nang makita na malapit na silang magtagumpay, ang Diyosa nang lumitaw ang ilaw upang makatulong. Ang paglubog ng araw, ng lungsod, panipi, talaga, magana sagot ni Lolita na tila walang interes. Diyosa ng liwanag. Sa sandaling ito, aalis na sana si Daryl, bigla siyang tumigil nang marinig ang usapan nila. Mayroon bang mga Diyos sa mundong ito? Ano ang Diyosa ng liwanag? Mamaling ang tingin ni Daryl kay Lolita at hindi mapigil ang magtanong na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Kung may mga Diyos sa mundong ito, dapat nilang malaman ang paraan upang iwanan ang mundong ito. Si Launa ay walang pasensya, ano ang problema mo? Bakit hindi ka aalis? Huwag isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sinasadya kong maghanap ng isang paksa at nais kong manatili dito, tama. Nakasimangot si Daryl, pakiramdam ng kaunting apoy sa kanyang puso, ngunit same time pa ring sinabi, hindi ko talaga alam ang diwata ng liwanag, gusto kung marinig na sinabi mo sa akin. Natigilan si Launa at hindi mapigil ang mapangamutan sinabi, Lolita hindi. Alam ng Diyosa ng ilaw. Paano ka namuhay ng napakalaking buhay? Tulad ng sinabi niya, hindi niya pinansin si Daryl. Si Lolita na nakaupo doon ay hindi kailanman tumingin kay Daryl. Nang makita ang sitwasyong ito, nalulumbay si Daryl at tumalikod na para umalis. Tumawag ka. Sa sandaling ito, habang nakatingin sa pag-alis ni Daryl, kinagat ni Lolita ang labi nito ng malungkot, pakiramdam niya ay malungkot sa kanyang puso. Ang dayusa ng liwanag ay ang kontinente ng Roland. Naniniwala siya sa Diyosa. Nang hustisya ilang taon na ang nakakalipas. Walang nakakaalam ngunit ang Daryl na ito ay hindi alam, talagang hindi alam kung ano ang kinagusto sa kanya ni Lolo, kaya't siya pinilit na pakasalan siya. Pag-alis sa patio ni Lolita, inip na inip si Daryl. Hindi ko alam kung anong nangyari sa apo at apo ni Adolf. Sa pag-iisip tungkol dito, iniwan ni Daryl ang Duman Family Manor at naglakad patungo sa beach. Nang papalapit ako, nakita ko mula sa malayo ang isang pangkat ng mga tao na nakatayo sa paligid ng kahoy na bahay kung saan nakatira ang apo at apo ni Adolf. Nakaturo at nakaturo, Lolo, gumising ka. Sa karamihan ng tao, ang maliit na Jack ay nakaupo doon, umiiyak ng walang tigil, habang si Adolf ay nakahiga, ang kanyang mga mata ay nakapikit, mga batik ng dugo sa noo niya, halatang napabagsak siya. Damit, nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at sumugod. Kabanata 3248. Jack. Pagdating niya, tinanong ni Daryl si Jack, ano ang problema, ano ang nangyayari kay Senior Adolf. Sinabi niya ito, sinuri ni Daryl ang pinsala na dapat ni Adolf. Natigilan ng
Isang kahoy na stick, napakamot ng kaunti, at hindi ito isang pangunahing problema. Woo! Pinunasan ni Jack ang kanyang luha at humagulgol, ngayon lang may dalawang pirata na kumuha ng aming pera at binagsak si Lolo. Woo! Pirate! Nang marinig ito, natigilan si Daryl. Sa sumunod na ilang minuto, nalaman ng Daryl sa pamamagitan ng mga pagtatanong na mayroong isang isla ng Alcatraz na ilang daang mga milya ang layo. Mula sa Pearl City, na may isang pangkat ng mga pirata na nakatanim dito, at laganap. Sila, sa mga dekada, inayos ng Pearl City ang ilang nabigo ang ikalawang pag-ikot at operasyon ng pagsugpo. Kalahating oras na ang nakalilipas, dalawang pirata ang dumating sa Pearl City na nagkukubli at naglibot-libot. Aksidenteng nalaman nila na si Adolf ay binayaran ng isang malaking halaga ng pera sa pamilya Duman, 100,000 mga gintong barya, at mayroon silang masamang pag-iisip at pumasok Adolf. Sinamsam ng kahoy na bahay ang mga gintong barya at natamba si Adolf. Alam ang mga pangyayaring ito, galit na galit si Daryl, at ang barkong ito ng mga pirata ay masyadong laganap. Sa madaling araw, naglakas loob silang magnanakaw ng walang kabuluhan. Sa pag-iisip tungkol dito, tinanong ni Daryl si Jack, nasaan ang pulo ng Alcatraz? Magsasalita na sana si Jack, nang bigla siyang magambala ng isang boses. Little Jack, tinanak ka ba talaga ng mga pirata? Nahulog ang boses. Isang magiting na tauhan lumakad mula sa karamihan. Ang babae ay humigit kumulang na 20 taong gulang na may mga masaselang tampok, nakasuot ng gintong at pulang kabalyero na nakasuot, isang mahaba at makitid na manipis na espada, at mahabang gininto ang buhok na kumikislap sa hangin. Pumunta ako, babaeng kabalyero. Nang makita ang babaeng ito, natigilan si Daryl. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Daryl na ang babaeng nasa harap niya ay ang kapitan ng bantay ni Pearl City at ang nag-iisang babaeng kabalyero sa Pearl City. Sa Roland Continent, mababa ang katayuan ng mga kababaihan, kaya't may kaunting mga babaeng kabalyero. Wow! Sa parehong oras, ang lahat ng mga taong nanunood sa paligid ay nasa kaguluhan din. Captain Thea ay dito. Ito ay kaya maganda, ito ay karapat-dapat ng pagiging ang tanging babaeng Night in Pearl City. Paghanga pinananatiling darating, at ni Thea mukha ay hindi mayang slightest pa na gano swings, at siya ay tila nagagamitin sa ito uri ng tanawin na nakakakuha ng pansin. Sa sumunod na segundo, lumakad si Thea kay Jack at tinanong ulit, Little Jack, kayong tao ay ninakawan ng mga pirata. React ni Jack at tumango. Ang pulbos na Thea ay sinaksik ang kamao at marubdob na sinabi, ang mga 10 pirata na ito ay hindi sineryoso ang mga bantay ng Pearl City. Kung hindi mo sila turuan ng kaunting aralin, ang mga pirata na ito ay magiging mas walang prinsipyo sa hinaharap. Sinabi ni Jack at inaliw, huwag kang mag-alala, tutulungan kita na mabawi ang pagkawala. Ngayong mga araw, tinatalakay ng mga gwardya ng Pearl City kung paano sirain ang mga pirata sa Alcatraz Island. Ngayon, ang mga pirata ay bukas na dumating sa Pearl City bilang kapitan ng hukbo ng bantay, hindi na niya ito nakatiis. Matapos aliwin si Jack, tumalon si Thea sa isang maliit na bangka at naghanda na tuklasin ang Alcatraz Island ng nag-iisa. Sa sandaling ito, mabilis na sumunod si Daryl, at sinabi, pupunta ka ba sa Alcatraz? Dalhin mo ako. Iniligtas ni Adolf ang kanyang buhay, at ngayon ay ninakawan siya ng mga pirata, kaya't hindi siya dapat umupo at manood. Ikaw. Nilingga ni Thea ang ulo at tumingin kay Daryl pataas baba, sino ka? Ang taong ito, na walang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, ay may lakas ng loob na pumunta sa Alcatraz Island. Napakahaba ba nito para sa kanya? Sa oras na ito, hindi alam ni Sia, itinago ni Yufeng ang panloob na lakas ng kanyang dantian, kaya't kamukha niya ang isang ordinaryong tao. Ang pangalan ko ay Yufeng. Huminga ng malalim si Yufeng at seryosong sinabi, tinulungan ako ni Adolf, ngayon may nangyari, gusto ko ring gumawa ng isang bagay para sa kanya. Ang boses ni Daryl ay hindi malakas, siya lang at si Thea maririnig. Daryl. Narinig ang pangalang ito, kumunat ang noo ni Thea, at biglang may naisip. Oh, kaya ikaw ang magpapakasal sa panganay na anak ng pamilyang Duman sa loob ng 3 araw. Mukhang hindi ito maganda. Sinabi niya, Thea tumingin ulit kay Daryl na may bahagyang paghamak sa kanyang mga mata. Ang kasal ng pamilya Duman ay kumalat na sa Pearl City, at natural na alam ni Thea. Kabanata 3249.
Ngumiti si Daryl na sabi ko na ang dapat kong sabihin, maaari mo akong dalhin doon. Phew! Nang makita ang pagpipilit ni Daryl, si Thea ay umungol at tumango, okay. Maaari kita dalhin doon, ngunit kapag nakarating ka sa Alcatraz Island, dapat kang makinig sa aking utos. Kung magulo ka at mahuli ka ng mga pirata, huwag mo akong sisihin sa hindi niya pagliligtas sa iyo. Panipi. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumawa. Si Thea ay medyo nakaka-interes dahil natatakot siya na guguluhin siya nito. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti si Daryl at tumango, sige, pakinggan ko. Ang utos mo. Kasabay nito, tumalon si Daryl sa bangka. Sa sandaling na i-upload ito, inihagis ni Thea ang sagwan kay Daryl, pumila. Hindi malakas ang boses, ngunit hindi ito pagdudahan. Damn it, sa sandaling ito, natigilan si Daryl. Ginagamit niya ang kanyang sarili bilang isang nasasakupan. Umungol sa kanyang puso, walang pakialam si Daryl, dahan-dahan niyang inilusot ang mga bogsay, at sa ilalim ng patnubay ni Thea, patungo sa Alcatraz Island. Sa daan, naupo si Thea doon, sobrang lamig. Nais ni Daryl na magtanong tungkol sa mga pirata, ngunit nang makita ang ugali ni Thea, nilabanan niya ito. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating ang bangka sa Alcatraz Island. Daryl. Nang siya ay punta sa Pampang, hinimok muli ni Thea si Daryl, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Dapat kang makinig sa aking mga tagubilin sa paglaon, maunawaan. Nang sinabi niya ito, seryoso si Thea sa ibabaw, ngunit siya talaga napaka kinakabahan sa kanyang puso. Alam mo, dumating siya upang galugarin ang Alcatraz Island sa kauna-unahang pagkakataon. Si Daryl ay medyo natulala, ngunit tumango pa rin. At sinabi, naiintindihan. Tulad ng sinabi nila, ginalugad ng dalawa ang kailaliman ng isla. Ano iyon? Pagkaraan ng ilang sandali, ang makarating siya sa isang kagubatan, ang mga mata ni Thea ay kumislap, at may nakita siya, ang kanyang maselang mukha ay napuno ng kaguluhan. Mabilis na tumingin si Daryl at nakita ang isang tuyong isda na nakasabit sa mga sanga sa kakahuyan. Ang bawat isda ay malaki, halatang nahuli ng mga pirata sa isla. Narito ang mga pirata upang palamig ang pinatuyong isda at tila malapit ang kanilang lumang pugad. Nagmamadaling sinabi ni Thea, at malapit na siyang mag-imbestiga. Tumango si Daryl bilang pagsang-ayon, ngunit sa sandaling ito, natagpuan niya na ang lupa sa ilalim ng tuyong isda ay natakpan. Malinaw na, ito ay isang bitag. Natuklasan ng mga ito, nagmamadaling sumigaw si Daryl kay Thea, huwag kang punta roon, may mga bitag. Habang nagsasalita, hindi mapigilan ni Daryl na walang imik na bulong sa kanyang puso. Kumikilos ng walang ingat at hindi talaga nag-iingat, paano ka naging kapitan ng bantay? Walang tao sa paligid, paano ito mapanganib? Mukhang hindi pumapayag si Thea, tumingin sa paligid, at saka binilisan ang takbo nito. Damn it, narinig ito, nalulumbay si Daryl, at dali-daling sumunod, naghahanda upang pigilan si Thea. Gayunpaman, huli na sa oras na ito, at nang makarinig siya ng isang tunog. Na-trigger ni Thea ang mekanismo na nakatago sa lupa, at isang malaking lambat ang biglang tumalbog na direktang sumasakop kina Daryl at Thea. Napakabilis ng lahat ng ito ay nangyari, at sina Thea at Daryl ay walang oras upang makapagreaksyon, at nakita na mabilis na humigpit ang malaking net at direktang banitin sila. Tingnan mo, hindi mapigilan ni Daryl ngunit sinabi ko na may mga bitag dito, huwag kang makinig. Ikaw. Namula ang mukha ni Sia, at inakusahan siya ng galit sino ang humiling sa iyon na sundin. Kahit na may mga bitag dito, maaari lamang akong makulong sa oras na iyon. Sumugod ka sa pagsunod sa akin. Parehas kaming nakulong. Nagsasalita, hinugot ni Thea ang kanyang punyal at naghanda ng buksan. Malaking net, ngunit ang malaking net na ito ay labis na matigas, at ang punyal ay patuloy na pinuputol. Damn it. Narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Malinaw na hindi ka nakinig sa payo, ngunit ngayon ay kasalanan ko. Kabanata 3250. Ngunit habang nalulumbay, ang puso ni Daryl ay madilim at nakakapresko. Sa sandaling ito, siya at si Thea ay nasiksik sa malaking lambat. Hindi lamang nila, hinahangaan ng malapitan ang figure ni Thea, ngunit naaamoy din ang halimuyak mula sa kanyang katawan. Hoy, huwag kang gagalaw. Nang makita ang tingin ni Daryl, napahiya si Thea, na hindi niya mapigilang mapag-alitan.
Si Daryl ay ngumiti ng mapait, saan ako lilipat? Ikaw pala, okay. Ikaw, manahimik. Nag-aaway ang dalawa, at narinig nila ang isang tunog ng mga yabag sa paligid. Nila, kagad pagkatapos, 12 ng mga pirata ang pumalibot sa kanila. Isa-isa, maliksi ang hugis, may masamang kutis, at ang ilan ay may pulang turban sa kanilang mga ulo na nagpapakita ng isang kahangahangang paraan. Ang tatlong pinamumunuan nila ay puno ng isang malakas na aura. Ang tatlong ito ang pinuno ng pangkat ng mga pirata na ito sa Alcatraz Island, ang boss na si Zer, ang pangalawang Zack, ang pangatlong Zaha, at ang tatlong magkakapatid ay laganap sa katubigan malapit sa Pearl City na walang ginagawang mali. Ayan yun. Pagkakita sa mga pirata na ito, parehong nagbago ang ekspresyon ni Daryl at Thea. Haha. Sa sandaling ito, ang mga pirata ay dumating sa harap at hindi mapigil ang tumawa nang makita nila ang dalawang Daryl na nakulong sa net. Habang tumatawa, ang mga mata ng maraming mga pirata ay lubos na naakit ni Thea. Maganda. Napakaganda nito. Sa wakas, lumapit ang amo na si Zer at tinignan at binaba si Thea. Hoy. Akala ko nahuli ko ang isang tao na hindi binuksan ang aking mga mata, ngunit hindi ko inaasahan na ito ang magiging sikat na babaeng kabalyero sa Pearl City. Gudong. Nang mahulog ang mga salita, sina Zack at Zaha sa tabi nila ay labis ding naakit ni Thea, at tuloy-tuloy silang lumunok. Thea ay napahiya at galit, at yell, ikaw ay mas proud, binabalaan ko. Kayo, ito ay pinakamahusay na upang ipaalam sa akin pumunta mabilis, kung hindi mo lamang maghintay upang wiped out. Hoy! Nakaharap ni Thea pagbulyaw, sa halip ng paniking, mayabang na tumawa. Papatayin mo kami, Miss Thea. Ilan ang mga operasyon sa pagpaligid at pagsugpo na naayos mo sa Pearl City sa mga nakaraang taon. Bilang isang resulta, buhay pa rin tayo. Sabihin mo sa akin, paano mo kami winawasak? Boses ay nahulog, at ang mga nakapaligid na pirata ay tumawa lahat. Ikaw. Namula si Thea at sobrang galit na hindi siya makapagsalita. Ang sinabi ni Zer ay ang katotohanan na ang kapaligiran sa Alcatraz Island ay komplikado, madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Sa mga nagdaang taon, ang lungsod ng Pearl ay kinubkob at pinigilan ng maraming beses, na ang lahat ay natalo. Big Brother. Sa sandaling ito, ang mga mata ng pangalawang anak na si Zack ay nahulog kay Daryl. Ang nasasakupan nitong Thea, patayin mo na lang, iwan na lang natin ang babaeng kabalyero na ito, para magsaya, hehe. Nahulog ang tinig, nakapalibot sa kanya, tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanilang mga puso, naniniwala silang si Daryl ay ang nasasakupan ni Thea. At pinananatili itong walang halaga. Damn it, narinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Ang mga piratang ito ay walang awa, at nais nilang magpakamatay nang hindi nagtanong. Kasabay nito, binago din ni Thea ang kanyang kaakit-akit na mukha, at hindi mapigilang sabihin, huwag kang magulo, hindi siya ang aking sakop. Si Thea ay may matuwid na puso. Bagaman hindi niya gusto si Daryl, hindi niya magawa hindi makakapanood na mamatay siya. Hindi isang subordinate. Sa sandaling ito, nakasimangot ang mga pirata. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Zale na mapangutya, Miss Thea. Hindi mo kailangang sumama sa amin. Hindi siya ang iyong subordinate, bakit kami mahuhuli sa iyo? Gusto mo siyang iligtas, ngunit nakakaawa na ang pamamaraang ito ay walang silbi para sa atin. Tinaas ni Zark ang kanyang kamay, at biglang hinawakan ng dalawang pirata ang kanilang mahahabang kutsilyo at mabilis na lumakad. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.